Napakalungkot itong pagpanaw ni Jacqueline Jose. Ito yung ina ni Andy Iginman. Si Jacqueline Jose ay isang tanyag at sikat na supporting actress noong dekada 80, 90 hanggang sa dekadang ito. Siya ay pinaka-the best supporting actress at pumanaw at marami ang nalungkot. At ang ating tanging magawa lamang ay gunitain at alalahanin ang kanyang magagandang pelikula. Dito sa bidyong ito ay atin balikan ang kanyang magagandang ambag sa industriya. Sa akin ni Selena, kulang na kulang ang lahat. Pera mo. Si Via. Madalas na taga-suporta at hindi bida ang mga karakter na kanyang ginampanan sa telebisyon man o pelikula. Pero gayon pa man sa kanyang mahabang karera, lumutang sa bawat eksena ang talento ng aktres na si Jacqueline Jose. Kapal na mukha mo pumunta rito! Kriminal! Hindi ka ba na kontento na kawis? Nagsimula ang kanyang karera noong dekada 80 sa mga uso noon na adult drama o kung tawagin ay bold films. Pero ayon kay National Artist Ricky Lee, ang tunay na nalantad noon sa publiko ay ang husay ni Jacqueline sa acting. Nakasama ko siya noong 1985 bata sa White Slavery. I think second film lang niya yun bago pa lang siya sa industriya. Pero naalala ko pinupuri siya ni Lino Brock as ang husay-husay daw. Parang isang rare find na artista. She makes the character shine eh. Ang husay-husay niyang napuportray eh. And para sa isang scriptwriter na gaya, malaking utang na loob. Si Jacqueline Jose kasi ay sumikat ito noong kapanahonan ng, kung naalala nyo, ang soft drinks beauties, sila Kuka Nicolas, Myra Manibog, at iba pa na mga, yun lang malaala ko ng mga na soft drink beauties noong 1980s and 90s. At sa nito, sa kasikatan ay sumibol din ang pangalang Jacqueline Jose na siya ay labeled noon na isang bold actress. Pero nabago ang lahat sa kanya nang mapansin ng mga direktor at producer sa Philippine cinema na magaling pala mag-actress or mag-acting itong si Jacqueline Jose. Kaya tuloy marami ang nalungkot ngayon sa nangyari na ito. Napakating bagay yun. Binansagan si Jacqueline bilang reyna ng underacting o no acting na acting, na isang estilo ng pag-arte kung saan pigil ang atake sa pagbitaw ng mga linya at emosyon. Huwag kang matakot. Ako si Magda. Ako ang may-ari ng bahay nito. Ang sabi nila sa akin, patay ka na raw. Kakaiba sa isang industriya kung saan madalas agaw atensyon ang aktingan. Pinatanggap niya sa mga tao, lalo sa atin Filipino audiences na hindi sanay sa ganun, na may klase ng acting na hindi kinakailangan ang daming galaw ng kamay at ang daming galaw ng mata at ang daming taas ng boses na akyat baba. Nakuha naman ni Jacqueline ang atensyon ng mundo sa pelikulang Marosa ng direktor na si Brillante Mendoza noong 2016. Jacqueline Jose and Marosa. Hinirang na Best Actress si Jacqueline sa 69th Cannes Film Festival at naging kahanay ang Hollywood stars na nanalo rin ito gaya nila Meryl Streep, Helen Mirren, Julianne Moore at Kirsten Dunst. Ayan, napakagaling talaga ni Jacqueline Jose. Lalong nag-evolve yung kanyang estilo na yung sinasabing acting without an acting. Itong parang mellow tone lang. Yung hindi sumisigaw, yung parang middle nasa kalagitnaan lang ang lakas, ang intensity ng pagsalita sa kanyang mga pelikula. At hindi lang yan, 3 dekada. Ibig sabihin 30 years in Philippine cinema, hanggang sa pag-edad niya ng 40, mahigit hanggang 50, ay meron pa rin siyang mga awards na natanggap. At malayong malayo sa kanya yung kanyang mga kasabay na mga soft drinks beauties. Nalaos ka agad. Pero ito si Jacqueline, imbis na malaos, ay meron pa rin mga proyekto nang siya ay mag-edad 40 hanggang 50. Kaya hindi nga ito
yung katulad ng soft drink beauties na nalalaos kapag tumatanda kasi yung pinapakita nila ay mga hubad na katawan at hindi yung talagang acting skills. I am so surprised. Humanga ang mga hurado sa kanyang husay sa Marosa at tumatak sa kanila ang huling eksena sa pelikula na sa mga nakalipas sa taon ay nag-viral at naging laman ng mga meme sa social media. Sabi ko nga, it's so mundane, it's so ordinary, and yet Jacqueline Jose has brought it to the highest temple of cinematic arts in Cannes Valley and showed the world that, you know, just by being herself and by exactly being natural to the role, it can command attention and not only respect but also be rewarded for it. Siguro I really wanted it that way para mas tagos. Kasi kung malikot at magalaw, gusto ko malalim siya. Alam ko na meron akong ginawa na isa na alam kong mabigat. And that's in the end. Yes. Pero ginawa ko yon ng... Hindi ako nangingi ng take eh. Kasi gusto ko eksaktong-eksakto. Kahit kaunting kulang ko, kahit kaunting lagpas, hindi mag-work. So yun siguro yung nakita nila doon. Yes. Yung sukat na style. Hindi kita makakalimutan. Nakilala man si Jacqueline Jose sa estilo ng tahimik na acting. Para sa mga nakatrabaho, hindi dapat ipanahimik ang naging ambag ni Jacqueline sa industriya. Totoo yan. At kung napansin niyo mga ka-art lover, ang mata ni Andy Iginman ay kupyang-kupya sa mata nitong si Jacqueline Jose noong kabataan niya. At bakit nga ba napaka-mistisa ni Andy Iginman? Yan ay dahil ang kanyang ama ay si Michael de Mesa. Si Michael de Mesa ay isang mistiso Kastila at Jacqueline Jose ay isa ding mistisa Espanyol ang bloodline. Kaya lumalabas na napaka-mistisa ni Andy Iginman. Napakaganda pero meron daw tampuhan tong mag-ina. Iwan ko lang kung anong na-feel o anong nadarama ni Andy Iginman kasi dito na ito si Andy Iginman sa Siargao, dito sa lugar ko. Dito na siya nakatira sa lalaking hindi gusto ni Jacqueline Jose na magiging kapartner ni Andy. Kaya parang may tampuhan tong mag-ina dahil sa itong si Andy Iginman ay nagkapag-asawa ng hindi type nitong si Jacqueline Jose. Kaya yan lang ang ating episode ngayon. Kung saan man ngayon si Jacqueline Jose, ako rin kasi ay fans ni Jacqueline noong 1990s. Napanood ko rin ang kanyang mga sexy film kasi tayo naman ay lalaki. At maganda ang katawan nito, maganda ang muka, wala kang sasabihin, at lalong umusbong ang kanyang acting skills nang siya ay tumatanda. Parang bino lang na habang tumatanda, aged in wood, ang mga bino ay lalong sumasarap. Hanggang sa muli mga ka-art lover, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.